Morning po, All Generations Church. Magandang umaga po sa inyong lahat. And I do hope na kayo po ay masaya ngayong umaga. Masaya po ba kayo? Masaya po kayo? Pwede po kayo lumapit ng konti dito? O, hindi po ata kayo masaya, nyo lumapit. Tingnan niyo po yung mga katabi po ninyo. Pakibati na lang po sila. Yan. So, good morning po sa bawat isa again. And before we would start, let us come to the Lord in prayer and knowing yung kanyang salita sa atin this morning. I'd like to read a passage in 1 Samuel chapter 2 verse 1. Sabi po niya dyan, "Then Hannah prayed and said, 'My heart rejoices in the Lord. In the Lord my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance.'" Yung previous chapter po niyan explains po yung kwento bakit po nanalangin si Hannah. In chapter 1, the word says that God closed the womb of Hannah. So ibig sabihin hindi siya pwedeng magbuntis. But then Hannah prayed, and lo and behold, God answered her prayer. Yan po ngayon yung respond ni Hannah in prayer. Sabi niya, "My heart rejoices in the Lord. In the Lord my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance." When Hannah offered her prayer of request at ginrant ng Diyos, it was in her understanding yung nagbigay sa kanya nung sagot sa panalangin. Bakit to? Because the story of Hannah is that after na ipinanganak niya si Samuel, iniwan niya po sa sanctuary. Iniwan niya sa temple. So in here po, we can see how Hannah praised God sa pagsagot at pagtugon ng kanyang panalangin. Meron po akong gustong i-highlight dito para sa atin po as we come to worship. My heart rejoices, my horn is lifted, and my mouth boasts. The word heart, whenever it is used in the scripture, means the whole centrality of our being human. Ibig sabihin, pag sinabi yung heart, yung isip ko, yung damdamin ko, yung physical ko, yung pagkatao ko, ay nagagalak dahil sa Diyos. Nasasanay po kasi tayo madalas na compartmentalize tayong magpuri sa Panginoon. Na yung puso lang natin ang ibinibigay natin, pero yung isip natin nasa bahay, anong lulutuin, baka may dumating, baka may naiwan. Tapos yung physical na pangatawan, naglalambot ako. Hindi ako makapagpuri sa Panginoon. Yan. Hindi po ganun yung pinapakita ni Hannah. When Hannah prayed to God for the faithfulness and the blessing that she received from God, ibinigay niya ho lahat. That led her whole being rejoicing in the blessing that God has given. Ngayong umaga po, hindi ko alam kung meron ho kayong mga pinagdadaanan. Pero kung atin hong titingnan ang katapatan ng Diyos sa buhay natin, naniniwala ho ako, mas marami hong pagpapalang ibinigay ang Diyos sa buhay natin. At sa mga pagpapalang yun, mga kapatid sa Panginoon, nararapat na tayo magpuri. Purihin ang Diyos sa ating kalakasan, sa ating pag-awit, sa ating pag-iisip, at sa ating puso. This is always the prayer of all pastors whenever we come here. That whenever you come to worship God, we give everything. Walang reservation. And with that delight and rejoicing, anong sabi niya? My mouth boasts. Led her to rejoicing, praising God, lifting her praises to Him. I do hope and pray, brothers and sisters in the Lord, this morning, we come to offer our whole being in worship, in singing, in fellowship, and in listening to the Word of God.
Let us bow down our heads. Come to the Lord. Kung meron man humahad lang, ibigay nyo na sa Panginoon yan. We surrender to the Lord. And we rejoice in His presence in this place. Our dear Heavenly Father, we thank you for another day in our lives. We thank you, O Lord, for another opportunity in offering our life to you in worship. We thank you for your presence in this place. It is our prayer this morning that as we come to worship you, O Lord, that you would meet us, speak to us, show us, O Lord, how you want us to see your plans in our lives and how to do it through your message this morning. And in our rejoicing as we come, we pray, O Lord, that it would come out to our mouth as we sing songs. Speak to our brothers and sisters in the Lord. And lift up, O Lord, our offerings to you. Lord, we pray that you would renew our strength this morning. That even in our physical worship, Panginoon, tunay nga na may taas ang inyong pangalan sa umagang ito. Sa amin po na may dalahin ngayon, umaga, O Diyos, aming hinihingi na alisin niyo po ito. Pagkalooban niyo kami ng kasiyahan sa aming pusong magpuri sa inyo. Alisin niyo rin, Panginoon, ang maaring gawain ng kaaway, hadlangan sa pamagitan ng aming pag-iisip, Panginoon. Alisin ang focus sa inyo, O Lord. Lord, we pray, alisin niyo po ito. Allow the Holy Spirit to work in us, O Lord, and in His power, O Lord, that we would focus on your name, focus on the cross, focus on your word. And in the things that we do, O Lord, we commit this morning in your throne of grace. Accept our worship. We ask all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Let us all stand, and as we continue to come to the Lord in worship, let's offer our bodies as living sacrifice. Do you thirst
thirst for a drink from the well, Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Continue to sing for you, Lord. What a Savior. Isn't He wonderful? We sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. We sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? We sing hallelujah. Christ is risen. We bow down before Him, yes, Lord. We sing hallelujah. Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness
was bought with the precious blood of Jesus Christ. Yes, Lord. Praise you, Lord God. Praise you, Lord God. Today, let us praise the Lord. Let us lift up our voices to Him. Let us all sing, Lord, you are good. Yes, Lord, you are good. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, people from every nation and tongue, yes, Lord, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. Sing. Oh, 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 Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, Lord. So good, yeah. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship
are good, O Lord God. Thank you, Lord God, for all the favor, Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan namin ngayon, Panginoon, we believe, Lord God, na magagawa namin ito, Panginoon. Dahil kasama ka namin, Panginoon. At kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. We thank you, Lord God. We thank you, Lord. You are so, so good, Lord God. Let's worship the Lord. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that are bought with blood wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so Amen. good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Yes, Lord. Behold the cross,
this life brings suffering, Lord, I remember. Yes, oh God. What Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, Come on. you're so Come on, lift your voice, church. Lift your voice. God, Yes, Lord. you're so good. You're so good. God, you're so good. You're so good to Let's sing once more. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Praise God. I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, see your face, I'll cry out because you're holy, holy, holy are you, Lord. We sing Jesus, Jesus, King of Kings, yeah. Jesus, Majesty.
Jesus, King of Kings. Jesus, Majesty. Lord, indeed you are worthy, and forever you will be, Panginoon. So this morning, I just want to lift your name up high, Panginoon. Wala kaming ibang gagawin kundi sambahin ka, awitan ka, pasalamatan ka, Panginoon, dahil sa iyong kadakilaan. Panginoon, sa iyo namin patuloy itinataas lahat ng pag-awit, lahat ng pagsamba, at lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng ito ay aming itinataas. Amen. Amen. Manatili po ang lahat na nakatayo para sa pagbasa ng ating banal na kasulatan. We continue our series and we'll be reading from James chapter 1 verse 12, Santiago 1:12. Sabay-sabay po nating basahin. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ang Diyos ang magpala ng Kanyang salita. Pwede na po tayong maupo. Good morning, everyone. Welcome to All Generations Church. I am Pastor Saul. I'll be preaching today. I'm one of the pastors here. Kasama po sa ginagawa namin dito sa church para po doon sa mga bago is we spend a moment, precious moment, to be silent before God. Because I believe that when we quiet our hearts, we can hear the Holy Spirit. Isa kasi ang ingay ng mundo. Hindi natin naririnig ng gusto anong sinasabi ng Panginoon. So, we will grab this moment. We will enjoy the presence of the Lord. Tayo po itutungo sa presensya ng Panginoon. Gamitin po natin itong sandaling ito, mga kapatid, upang lumapit sa ating Panginoon at makinig sa Kanya. You are equally delighted, Lord, when we open our mouths to sing praises and worship. When we join others in singing. When our musicians play their guitars and instruments. Masaya po kayo, Panginoon. But you are also equally pleased when we silence our hearts to listen to you. When we hear nothing, when we don't pay attention, Lord, to the news na nakikita namin, Panginoon, at naririnig namin sa aming mga media outlets, when we pacify our hearts and hold on to your promises. Today, that's what we are doing, Lord, as your people, as your children gathered in this place.
we will listen to you. And so we welcome your Holy Spirit. We allow your Holy Spirit, Lord, to search our hearts, our minds, to dispense grace, to dispense favor and blessing upon your children. Kasama sa aming pagsamba, Panginoon, ay ang aming confession that we are sinners, that we fail. Dami namin mga shortcomings, Panginoon. Every day we break your heart. So we confess our sins individually and as a church. If we desire, Lord, changes in our government, in our society, higit sa lahat namin pag-ukulan ng pansin, Panginoon, ng amin pong karumihan as a church. Forgive us. Cleanse us. Some of us, Lord, who are here are sick and in pain, in sorrow, physically. Oh Lord, we pray for your healing. Pray for your restoration. Remember Pastor Benji. We remember one of our teachers, Lord, sa school, Teacher Kate, and some others suffering right now. Pray, Lord, for your mercy. Pray, Lord, that you will allow your healing to take place sa kanilang mga buhay. Some of us here are desperate enough, Lord, and this gathering, this worship, this fellowship is their only hope, Lord, of ever seeing the future again. Lord, touch the heart of that person. Kung siya nandito ngayon, Panginoon, very hopeless. Kausapin niyo po siya, Panginoon, that in Christ there is hope. We will find our value, our worth in Jesus alone. Mga nanghihina ka na ng pananampalataya, they are returning to you, Lord, after how many months or maybe even years of living sa buhay, Panginoon, na nalayo sa inyo. Lord, we know that you will receive us. You will welcome us into your home. Speak to that person right now, Lord. Buong pag-aaral ng iyong mga salita, ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo na may marinig namin kayo, Panginoon. Mapalaya kami sa anumang mga umaalipin, gumagambala sa amin. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Again, good morning mga kapatid. Pwede po bang pakibatin yung inyong mga katabi? Just to make sure na masaya kayo na silang nilagay ni Lord dyan sa inyong mga tabi. And you know, tagal ko ng pastor dito, no? And I'm wondering, niisip ko lang, ano nga kayang magandang mangyayari sa mundong ibabaw at sa bansang Pilipinas kung maunang mapuno itong mga upuan dito sa harap, no? So, siguro yung mga nasa likod, next Sunday na, dyan na lang kayo. No? Next Sunday na lang, pwede nyo akong samahan dito sa harap. Yan, total naman, pag may mga dinidisburse na mga ayuda, gusto nyo lagi nasa unahan kayo. Bakit naman dito sa church, medyo nahihiya kayo na sa unahan. Alright. So yung mga nagjo-join sa atin online, I was talking to one of our brothers in Canada kahapon. I was surprised. Sabi niya, yung maraming nanonood sa'yo dito, Kaya magpa-formal na ako ngayon. Manonood pala sa akin doon sa Western Hemisphere ng mundo. We welcome you here sa All Generation. This is your church. And masaya po ako na kahit gabi dyan sa inyo ay sumusubaybay kayo at nakikisama kayo, no? Kasama namin kayo sa worship dito sa church. But before we go, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral, tutuloy natin yung ating series na inumpisahan natin last Sunday. Meron lang po akong dalawang very important announcements. Number 1, ito na po yun. Inviting all ng mga lalaki dito sa church. May asawa, lolo, pwede na rin. At lahat ng young professionals na mga lalaki. Meron po tayong seminar next Sunday, Pagkalalaki at Makadiyos, Exploring Manliness and Spirituality Today. Ang pag-uusapan dito is ano ba yung design ng Panginoon sa atin? Ano ba yung role natin sa family? No? Are we leading our families? No? Are we inspiring? Are we providing? Are we protecting? Yun po yung pag-uusapan dito. Our speaker is Professor Michael Fast at pupunta ko siya dito.
to help us understand yung calling natin na bilang mga lalaki. Wag ho kayo mag-alala. Yes, he is a foreigner. He's from Canada. Pero mas mahusay pa sa inyong magtagalog yan. He finished his PhD in Philippine Studies from the University of the Philippines. Tagalog po yan. No? Mahusay magtagalog yan. Mas formal yung kanyang Tagalog kaysa sa atin. So punta ko kayo dito sa Sunday, alas 2 ng hapon hanggang alas 4. Mayroon lamang po yung registration fee na 50 pesos para sa buffet. Buffet. Para sa merienda natin. Para naman habang nagle-lecture, may kinakain-kain tayo dito sa church. Okay? So, number 2, ito. Inviting all young professionals. Yan. Fellowship on September 24 after worship service entitled Kaching, Shashing, Matching. Hanggang saan aabot ang sahod mo? Kung may sahod. Di ba? So pag-uusapan po ninyo yan, mayroon po kayong bayad na 150 pesos. Kasama po yung lunch at saka snacks. I cannot promise you the outcome of this seminar. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo yung topic. Hindi ko alam kung magugustuhan ninyo yung outcome. Pero ito mapapromise ko sa inyo. Your speaker is very beautiful. Yan ang sabi ko sa inyo. Yan. So, hindi ko na pabanggitin kung sino siya. Punta na lang kayo dito sa church. Lahat ng young professionals, kahit po yung mga bisita natin, mga first time dito, second time, no, it is not exclusive for members. It is open for everyone who want to join. Okay. So, and by the way, yung mga nagtatanong, nasaan daw yung ating, kasi wala tayong collection ng offering, and they want to give, no? Nandun po sa entrance, yung mga boxes po dyan. Pakihulog nyo na lang po, and you are not obligated by all means. Especially if you are new, you're a visitor, but if you want to give to the Lord, nandiyan po yung mga boxes na mayroon pong tatak na all generations, kulay blue at white. Alright. So, let's go now to our preaching. Living the blessed life. Binasa kanina ni Pastor Fritz yung ating pong scripture reading. At ito po ay pangalawa, sabi ko, na mensahe sa ating pong series na may pamagat na Turbulence. When the fasten your seatbelt sign is on. Of course, kung nag-fly kayo ng aeroplano, nakaka-relate kayo dyan. Pag may turbulence ay pinagsusuot tayo ng seatbelts. Sige mga kapatid, last Sunday medyo mabigat yung ating topic. I'll try to make it light. Sana, hopefully, no? And sa mga bago, no? Whenever you come to All Generation Church, we promise you na mag-start talaga kami on time. On the dot, sabi pa nga nila. Pero hindi ko po mapapromise sa inyo, magtatapos tayo on time. Okay? So bear with me. Alright, so, what makes people the happiest? Sabi ng isang survey. Worldwide po ito mga kapatid. Nilabas ito ng Ipsos, April 2022. Yan, pag-usapan kasi natin yung blessed. And by the way, pag sinabing blessed sa Tagalog, sa Bible, sorry, ang ibig sabihin po noon ay happy. Okay, yung Hebrew word, Greek word, happy yan. No? Hindi yung happy ka kasi meron kang bagong gadget, ibang happiness yun. Joy yung pinag-uusapan dito. Okay, so hindi masama ang word na happy sa Bible. So sabi po sa survey, tinanong po yung mga iba't ibang mga tao, ano po yung nagpapasaya sa kanila? Number 1, health. Yan. Hindi ko sinasabi ko na kayong kumain ng lechon. Pwede naman. Pero health, that's number 1. Number 2, family. Pagkabuo ang pamilya, masayang pamilya, nagtipon-tipon pamilya, masayang mga tao. Number 3, purpose. Yung bang paggising mo sa umaga, hindi ka mag-iisip, anong gagawin ko? Anong mangyayari sa buhay ko ngayon? No, kasi meron kang purpose. Now, mayroong breakdown po itong survey na to. Ginawa, tinanong sila nung panahon ng pandemic. Bakit sila masaya? So iba-ibang bansa, iba-ibang sagot. Sabi diyan, my personal financial situation. Sabi ng mga taga-France.
Kasi nga naman, uncertain ng mga panahon na yun. So, kung may liquid ka, meron kang extra cash, that will make you happy. Sabi naman ng mga Hapon, hobbies and interest. Na masaya daw sila, panahon ng pandemic. Hindi ko alam paano nila ginagawa yun, may lockdown. Basta masaya sila. Number 3, the amount of free time I have. Of course, naka-lockdown nga tayo, so hindi ka na nagbibilang ng araw, walang nagpe-pressure sa'yo. Kasi nga, free tayo. So, na-enjoy nila yan. Of course, very fast-paced kasi yung society ng Korea, Japan. Sabi naman ng mga taga-China, Germany, Japan, and Russia, pagka mayroon daw silang jowa, sabi ng mga millennials, wow, sana all. No? Ano pang sabi dito? Ng mga taga-India, dahil mga success-driven ng mga tao ito, being recognized as a successful person. Kahit may pandemic, success ang pinag-uusapan ng mga taga-Turkey at India. And lastly, my spiritual or religious well-being. Sabi ito ng mga taga-Malaysia, Saudi, na majority ay mga Muslim countries. Muslim ang kanilang religion. So, pandemic era yon. Noong 2019 at saka ibang mga taon pa, pre-pandemic, pag-usapan natin, magkaiba. Sabi ng mga tao, being forgiven for something I did. Pag pinatawad ka, no? Late ka na namang umuwi. Yan, pinatawad ka. Yan, masaya. Ano pa? Finding someone to be with. Ayan, meron na namang relationship dito. No, masaya daw. Ano pa? Forgiving someone for something they did. Kanina, ikaw ang pinatawad, ngayon naman ikaw nagpapatawad, feeling nila masaya din sila doon. And then, time spent on social media. Hindi na pinag-uusapan yan. Given na yan. Alright? And then, my religious or spiritual well-being. Kasama lagi yung religion. Ito. Habang ginagawa ko itong sermon na to. Philippines. Pag-usapan natin ng Pilipinas. Daily Tribune. September 6, 2023. Sabi niya, why Filipinos remain happy despite woes? Ibig sabihin, daming problema ngayon, di ba? Daming mga nangyayari sa Pilipinas, pero masaya pa rin mga Pilipino. Anong dahilan? Number 1, of course, love of food. Alam na, di ba? Alam na, kasi si Elder Manny magdadala ng pagkain niya next week sa office. Love of food and eating. Pangalawa, close family ties. Importante sa atin ng pamilya, ng Pilipino. And number 3, religion. Yan. So regardless kung anong religion, di ba? Sa mga Catholics, ang daming fiestas, daming happenings, so masaya. Kasama siya sa ating pagkatao. Now, ito. Tinanong ko rin randomly yung mga member dito sa church. Iba-ibang mga gender, iba't ibang edad, iba-ibang kalagayan sa buhay. At ito yung akin na pala. Tingnan natin kung may mapapala nga tayo dito sa mga sagot na to. Sabi ko sa nila, ano ang nagpapasaya sa inyo? Number 1, itong sumagot nito ay Young Pro. Sabi niya, personal accomplishments. Parang may natapos na agad, no? Resulting to financial freedom. Ayun, saya. Number 2, great food. Kain na naman. Saka great people. Tapos tsokolate. Sana man lang mamigay din. Number 3, family. So hindi talaga ma-dispense yung pamilya, yung value ng family. Being in the church. Sabi pa nung isa, kapag siya daw ay nakakapag-serve sa church, o na-encourage niya yung iba na mag-serve sa church, o paglilingkuran niya ibang tao. Yan. O ito, sabi ito ng isang single lady. At nagulat ako sa kanya. Sabi niya, having a life partner. So, hindi pa umamin sa akin to. Ito pa, work and life balance. Tapos sabi dito, nakain ng masarap at mahal, pero paminsan-minsan lang daw. Yan, paminsan-minsan lang naman, may disclaimer. Tapos masaya kapag libre, lalo. Lalo daw masaya kapag libre. Ano pa? Deep connection with God and people, seeing others grow in faith, yung mga dating sineserve nila, mas mahusay na sa kanila, masaya daw sila sa ganon. Serving other people, making others experience happiness, and being loved and expressing love. Tapos sabi ng isa pa, pag nagising ng maaga, so obviously gigising ito mga 2:00 ng hapon. Sabi, pag nagising ng maaga,
Tapos sabi ng isa, pag umiinom daw ng kape, sarap. Tubig binigay sa akin. Ito, pag nakakatawad sa tindera, masaya kayo. Paano yung tinawaran ninyo? Tapos, ito naman, very studious. Pag maganda daw yung kanyang academic standing. Of course, good food. Sabi na siyang elder, nagulat ako dito. Mainit na kanin. Masaya na daw siya pagka may mainit na kanin. Tapos, pag nakakuha ng contract or nananalo sa bidding, mukhang Sofitel ito. Pag nanalo daw ng contract or nanalo sa bidding. Sabi ko kanina, oy, pasensya na kayo kung nagsumagot kayo, hindi ko nasama dito I-post ko na lang sa Facebook with your name. So, sorry. Last Sunday was quite heavy. Medyo mabigat yung pinag-usapan natin last Sunday. Para bang nasa loob ka ng aeroplano, tapos throughout the duration of the flight, hindi ka pinayagang pumunta man lang sa lavatory. At naka-seatbelt ka. Today, we will allow the Word of God to make us more relaxed, hopefully. Perhaps you can even unfasten your seatbelts and visit the lavatory, sabi ko nga. Because, mga kapatid, we all seek a blessed life. Lahat tayo naghahanap ng blessed life. Hindi natin ito eksaktong sinasabi lagi. Minsan hindi natin na-mention, pero ang totoo, we pursue the concept of fulfilled, blessed, or happy life. Pare-pareho lang yan. In fact, sabi ng Philadelphia Baptist Catechism, ang umpisa ng kanilang katekismo ay ganito. Question number 1. What is it that everyone wants out of life? Ano ba ang hinahabol, hinahanap at gusto ng mga tao sa mundong ito? Sagot, one word, happiness. Argue with that, no? Yun naman talaga yun Ang gusto natin, yung buhay na pinagpala. Masaya tayo. Pangalawang tanong, where is it, or where is this happiness to be found? Saan siya matatagpuan? Saan mo mahagilap itong happiness na to? 3 words. In God only. Tanging sa Diyos. Here is the basic conundrum of life, mga kapatid. We all, by nature, sabi ko nga, seek happiness. Wala ditong tao na ang gusto niya ay malungkot siya. Nabubuhay ako para maging malungkot ako at palungkutin yung iba. Yung palungkutin yung iba, meron. Pero yung ikaw mismo, wala. You want to be happy. And some people, nakakalungkot, think they find in the things of this world yung happiness. Mali. Billy Graham used to say, sabi niya, you will never find peace. Hindi mo mahanap yung kapayapaan. You will never find joy. Hindi mo matatagpuan kailanman yung happiness apart from Jesus Christ. In fact, sabi ng isang author, what a claim we Christians make. Napakalaki ng ating claim. Very bold claim. Hindi lang natin sinasabi that happiness comes through Jesus. Sinasabi din natin that only lasting happiness comes through Him. Kung gusto mong totoo, tunay, genuine, at nagtatagal na happiness, kay Jesus lang yon. We flatly declare, tahasan natin sinasabi, that there is no ultimate peace or joy or fulfillment in sex or money or power or fame, degrees, buildings, gold medals, or big estates. Or anything na kayang bilhin ng mga kayamanan ng mundong ito. Magbibigay din naman sila ng kasiyahan, pero hindi katulad ng binibigay ni Jesus. Well, kaya niyang gumawa ng maraming bagay, but it cannot buy peace of mind. Fame, yung kasikatan, can do many things, but it cannot give us lasting joy. What about power? Yung kapangyarihan. Power can do many things, but it cannot free us from guilt. All people, lahat po tayo, nag-share tayo sa agony at pain and suffering. Sa kabilang banda,
Nakakaranas din naman tayo ng happiness and enjoyment. Tama ba? Hindi naman laging malungkot na lang yung buhay mo. Kahit paano naman, meron naman tayong naranasang happiness sa buhay natin. But the Christian is different. Kakaiba tayo because our happiness comes from our relationship with Christ. Doon nakakaroon ng junction yan, mga kapatid. We are equally happy in times of abundance. Napansin nyo ba yon? Pag sobrang blessings, lahat maalwa, wala kang ganong iniisip na problema financially, you're in good shape, in good health, di ba? You're happy. And you are also happy in times of needs. Yun yung hindi kayang i-explain ng mundo. Bakit ang mga Kristiyano ay ganito? Yung happiness nila hindi naka-tied up sa kung ano mang meron at wala sila. Because our happiness is displayed through contentment. Sabi nga na isang elder, mainit lang na kanin eh. Pero hindi niya naman sinabi kung anong ulam niya. No? Malay mo naman kung tomahawk na steak. Yung ulam nun, ayaw lang tayong imbitahin. Nasaan na ba ako? Our sense of contentment is displayed in our habits, actions, and words. Kaya kanina, di ba, yung mga sagot ng mga taga-Olgen, simple lang naman yun eh. Kape, magising ng umaga, makapasa sa school. Happy na tayo dun. Kasi alam natin, lahat yan ay galing sa Panginoon. Meron pong isang kanta, Happiness is the Lord. At yung chorus niya, ganito sabi, real joy is mine, no matter if teardrops start. Kahit pa umiiyak, pero merong kagalakan pa rin sa puso. Nakita ko yung sekreto, natagpuan ko yung sekreto, it's Jesus in my heart. Sa simpleng pananalita ay sapul ang malawak na katotohanan. The joy Jesus brings will last even when our hearts are breaking. Meron pa rin joy sa puso ng mga Kristiyano. Teardrops, papatak yan, soon enough, para sa ating lahat. But you know, joy, laging available. Because even joy itself is God-supplied. Galing sa Diyos. Dumarating sa atin. Dumadaloy sa atin ang sagana mula sa puso ng Diyos patungo sa puso mo. Kaya nga nung sinulatan ni Santiago, si James, Santiago, siya po ay kapatid ni Jesus Christ, naging late believer siya, and he led the church in Jerusalem. And then he wrote a letter, ito na nga yung ating inaaral ngayon, sa Bible. Nung sinulatan ni Santiago yung mga mananampalataya sa kanilang hinaharap na kahirapan at pagsubok sa iba't ibang sulok ng Roman Empire, isinama niya ang isang talata. Yung ating pinag-aaralan ngayon, James chapter 1 verse 12. Kung paanong maging masaya sa Diyos. This is the path to true happiness. There is good news and bad news in this verse. The good news is, this blessing is available to anyone who wants it. Gusto mo ng blessed life? It is available for you. God will make sure na available yan. Hindi yan laging out of order or sold out. Laging mayroong para sa'yo. Now, the bad news is, the blessing comes with a price tag. Mahal. Mas mahal pa sa bigas ngayon. Tsaka sa kamatis. Mahal, mga kapatid. So, 3 steps to God's blessings. Number 1, we endure our trials. Parang hindi naman blessing, no? Sabi ni James, we endure our trials. Magtitiis daw tayo. Kailangan nating magtiis. Verse 12, sabi diyan, blessed is the man who remains steadfast under trial. Okay. The most important word dito sa mga salitang ito is the word under. O bakit iba yung tingin ng mga misis sa mga asawa nyo? Pagka narinig yung salitang under. Under. Now, the Greek word, tinignan ko ito, yung idea niya, yung mga soldiers,
Standing in position when the enemy mounts a fierce attack. Nanonood kayo ng mga war movies, di ba? Anong sinasabi ng mga commander? Hold your ground. Diba? Hold the line, parang ganon. Defense the perimeter. Ganon. So, ibig sabihin, itong mga sundalong ito, whatever happens, hindi yan, they will not move an inch backward. Yun ang sinasabing under trial. Na nagpi-persevere. Steadfast sa Tagalog, hindi natitinag. Sa kabila ng trials. Yung iba, tumatakbo na. Yung iba, minamadali yung proseso. Pero itong taong ito will stand and fight. Yun yung mga blessed na mga tao. Yun yung nakailang bagyo na, nakailang COVID na, nakailang lugi na ng negosyo, nakailang lipat na ng trabaho, pero nandito sa church. Na tumahawak sa Panginoon. Hindi siya natatakot. He does not flinch when the battle gets hot. At hindi rin siya nagmamadaling bigyan ng solusyon ng mga problema. Mahilig tayo sa quick fix ngayon. Di ba? Ito mga Kristiyano, tinitiis nila yon. He stands and fights when the enemy storms the ramparts. Yun yung ibig sabihin ni Santiago. Humaharap, lumalaban, nagtitiis. Dalawang bagay o dalawang paraan tayo nililigtas ng Panginoon. Number 1, sometimes God delivers us from trials. At minsan hindi natin ito napapansin. In fact, siguro sa mata ng Panginoon, kung hindi lang siya gracious sa'yo, matagal ka ng pinagkitaan ng St. Peter. Namatay ka ng COVID, nasagasaan ka ng tricycle. Di ba? And God delivers you from that. Hindi mo na alam yung ibang detalye. Of course, may mga alam kang detalye, pero yung iba, siguro pagdating mo na lang sa langit, nung 12 years old pala ako, nasagasaan na pala ako dapat. Nag-intervene si Lord. So, yung ibig sabihin, He delivers us from trials. But sometimes, God protects us through trials. Padadaanin ka ng Panginoon talaga sa trials. At ito naman, bibigyan ka naman niya ng sandata, ng lakas ng loob, ng tapang upang matiis. Upang kayanin mo yung tinatawag na pugon time. Parang pandesal na sinasalang ka lang ng Panginoon doon. Furnace time. At tayo mga Pilipino, familiar naman tayo dito, di ba? Pinanganak ka lang crisis na Hindi ka na alam paano ka padededehin ng mga magulang mo dahil wala pambiling gatas. Hanggang ngayon, yun pa rin yung issue. Alam na natin to, pero humihirap. But God allows us to go through that. Pero pag tiniis natin ito mga kapatid, nang hawak tayo sa pananampalataya, sabi ni James, we will emerge stronger than we were before. Mas nagiging matatag. Ito mga ganitong tao. No? Ang daming karanasan sa buhay. Mas nagiging matapang sa mga pagsubok. Of course, kung tayo ba naman bibigyan ng choice ng Panginoon, siguro mas pipiliin ko siyempre ang maiwas sa pagsubok kaysa pagdaanan nito. That's the normal reaction. Yun yung normal na landas. Pero ang katotohanan, rarely do we have the choice. Si Lord pa rin nagdidikta niyan. No? Akala mo bukas mayroon ng supply. Wala pa rin. No? Akala mo dahil ang tagal-tagal mo na nagtitiis, bukas okay na. Wala pa rin. Wala tayong choice. No? Cancer comes whether we want it or not. Ba? The economy, craters, tapos nawawala ka ng trabaho. Minsan, hindi mo naman inaano, pero paboritong i-mention yung pangalan mo dun sa ibang tao. Hanggang masira yung pagkatao mo sa tingin ng iba, di ba? Wala ka namang ginagawa. Kasi nga wala tayong choice minsan. At kailangan natin pagdaanan itong mga bagay na to. Bad things happen all the time. At wala po kong ibang alam, si James wala din ganong idea, kung paano tayo makakaiwas sa mga troubles na to dito sa mundong ito. In fact, pag tiningnan natin ng buo ang ating mga buhay, ating mga pinagdadaanan, ganito lang yan.
Tatlong bagay o tatlong lugar ka ngayon. Either dyan sa isa o dalawa dyan. Sa mga yan. Number 1, we're coming out of trial. Pag-graduate ka na. No? Lamok na lang pipirma sa clearance mo. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin ay pag-graduate ka na. Matatapos na rin tong trial na to. 3 taon kong tutinis, Pastor, pinag-pray ko itong matagal to, mukhang okay na. Praise the Lord kung nandun ka na. Ang problema, yung iba, we're in a trial. Ito, madilim pa talaga ito. Nandun ka sa gitna mismo ng pagsubok ngayon. Hindi ko na kayo patataasin ng kamay, ha? Kasi hindi rin naman kayo magtataas talaga. We're in a trial. You know deep inside. Nandyan ako. Ito, hindi ko alam kung alin yung pangalawa, pangatlong pipiliin nyo. We're about to go into a season of trial. Papasok ka pa lang sa season ng pagsubok ng buhay. Ang malungkot dito, mga kapatid, hindi nag-o-offer si James ng paraan. 3 steps how to avoid this. Walang ganun kay James. Pero ito ang sabi ni James. At paghahawakan natin, God promises a blessing to those who will endure their trials with grace, dignity, and fortitude. I will not mention names. But dito sa church na to, as your senior pastor, I talk to people. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, pagbukas ng gate, Pastor Saul, iyak na yun. Minsan mga 3, 5 minutong wala kaming imikan. Umiyak eh. Di ba? So wala man lang akong candy dito na may bribe tong taong to para tumigil. Wala eh. Kasi bigat. Pero praise the Lord, pag Sunday nandito, nakaka-smile. Hindi peke na smile. Why? Naiintindihan yung message ni James. May blessing sa mga taong ganon. Nagtiyatyaga na harapin ang pagsubok because God is there. Minsan pa, yung mga trials na dumarating are more severe than illness or the loss of job. Mawalan ka ng trabaho, trials yun. Pero ang ibang pinagdadaanan, mas higit pa dyan. Sometimes the trials involves life itself. Itong taon lang na to, ilan ang nilibing ko. Ikaw, kung gusto mong isunod kita. Diyan, gusto mo? Hindi, joke lang. Ganun katindi ang mga pinagdadaanan ng mga tao dito sa church. So the first step in receiving a blessing from God is to endure our trials. Sorry ha, gusto ko sanang mayroon pang mas magandang words dito. At ibang paraan pa. Pero itong sabi ng Bible, can't do nothing about it. Unang hakbang na tanggapin natin yung pagpapala at kasiyahan sa ating puso mula sa Diyos is to endure our trials. Samantalang yung iba, mas pipiliin nilang tumakas na at tumakbo. Tayo, haharapin natin kasi kasama natin ang Diyos. Pangalawa, we are approved by God. You are blessed because you are approved by God. Because sabi ng chapter 1 verse 12b, sabi niyan, for when He has stood the test. Tingnan natin iba't ibang translations para lang magkaroon tayong idea. Sabi niyan, HCSB, when He has passed the test. Parang board exam lang yan, no? Pangalawa, once His testing is complete. Natapos din sa wakas. Yan. Sabi ng New American Standard Bible, once he has been approved. NIV, sabi naman, having stood the test. Tagalog tayo. Filipino Standard Version, sabi niya, kung siya ay magtagumpay. Sabi ng Good News, mabuting balita, sabi niya, matapos niyang malampasan ang pagsubok. Pinoy version, sabi niya, pag nalampasan niya yun, ang tinutuloy na yun ay yung pagsubok. Mga kapatid, life is nothing but a series of tests. Some we pass, some we fail.
Kung titingin ka lang, halimbawa, sa mundo, or sa Pilipinas, o sa loob ng tahanan mo, yung totoo ngayon, yung mga kaganapan dyan, siguradong alam mo nang sinusubok ka ng Diyos. Di ba? Sinusubok tayo ng Panginoon. You may be tempted to chuck it all and run away. Yung lagi natin ginagawa. Tatakasan natin. Magbabaling tayo sa alcohol or to give ourselves over to sensual pleasure. Diba? Nahuhulog sa immorality yung iba. Kaproblema yung isa sa abroad. Nahuhulog sa immorality. Lahat. Ginagawa natin. Yun yung mga easy way out na hindi ina-approve ng Bible. You may simply feel so overwhelmed ngayon na hindi mo na ma-imagine anong mangyayari sa akin bukas. Hindi ko na sigurado. I'm not even sure kung magigising pa ako bukas. May mga ganyan. Chronic pain may be your constant companion. James wants us to know that standing strong in hard times brings its own reward. Yan ang paraan ng Bible. Tatayo ka, haharapin mo yan, na may pananampalataya, mayroong reward sa iyo. Ang sabi diyan, we will be approved by God. Paki-sink in nga muna yan. Approved by God. Diba? Minsan nga hindi ka pa manalo na toda president na lang Wala silang tiwala sa iyo Pero dito, when you pass the test, sabi dito, God Himself will approve you. How about that? Ayan ang pangako ng Bible sa atin. We will pass the test. We will gain the prize. Si Anne Voskamp, sa kanyang blog called The Law of Guitar Days. Yan. Ito ay base sa kanyang observation na para makagawa daw ng perfect, na napakagandang music, kailangan yung mga strings, at kinonfirm ko muna ito sa mga musicians kanina, kailangan daw yung mga strings ng guitar ay ilagay under great stress. Binabanat ng husto yun. Because music is made in stress. A string has to be stressed. It has to be pulled tight to make music. Kailangan nababanat ng husto yung string ng guitar. The string has to be moved from its comfortable resting position kung gagawa yan ng perfect music. Yung nakalungay-ngay na string, hindi yan gagawa ng kahit anong music. Minsan, pag masyadong relax at comfortable yung buhay, kung marami tayong pambayad ng bills, yung ating family ay intact, lahat ay gumagana, lahat ay maayos sa ating mundo, life may be grand. Sa mga panahong yan, hindi tayo nakakagawa ng mas magandang music. Pansinin niyo yung Europe at saka US. Bakit empty yung mga churches doon? Kasi lahat na ng kailangan nila sa kanila na. Hindi na sila marunong manalangin ngayon. Ang turo ni Jesus is what? Give us this day our daily bread. Sa kanila, hindi na nagme-make sense yun kasi masyadong sagana. Minsan ganun ang temptation. We have to be pulled almost to the breaking point, mga kapatid. Kailangan higpitan ng higpitan, again and again, by the master musician, si Jesus yon, who knows how much we can take, at hindi siya titigil hanggang hindi ka na-stretch ng gusto to the point na ang iyong buhay nagpo-produce ng beautiful music of heaven. Ang taong yan, ang daming pinagdaanan, pero faithful kay Lord. No one says, this is easy or fun or painless. Making music for God comes at a high cost. Pero yung music, yung melody na binibigay ng buhay mo, kapatid, kung ikaw ay nilalagay ng Diyos under stress at nagpatuloy ka joyfully sa iyong puso, you are trusting God, imagine that God will approve you if you will endure. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Niccolo Paganini,
Di ko alam kung narinig niyo po ito. Kung mahilig kayo sa music, most likely na-encounter niyo siya. Isa po siya sa pinakadakilang violinist sa buong mundo. Sa isang concert na dinaluhan ng mga dignitaries, mga lalaking tao sa lipunan, yung kanyang violin ay bumigay. Habang tumutugtog siya, putol yung isang string. Nagpatuloy siya. Naputol na naman yung pangalawa. Tuloy pa rin siya. Putol yung pangatlo. Ay, 4 na naman string dyan. Ginawa niya ng paraan, hindi siya tumigil, hanggang kahit isa na lang yung string, hindi ko alam paano niya ginawa, pero nakaproduce siya ng music. At yun daw yung pinakamagandang music na napakinggan ng kanyang audience. Ang sabi nila, Paganini didn't let something that seemed to be a deal breaker interfere with his attitude and outlook on what he needed to do. Hindi niya iniisip na, wala na, tapos na yung aking karir dito. Bababa na ako, magpapalit ako ng violin. Hindi, nagpatuloy siya. Ano ang kailangan niyang gawin? Nasa concert siya, tatapusin niya yung concert. Kahit anong mayroon na lang doon. At yan din sana, mga kapatid, ang ine-expect ng Diyos sa kanyang mga anak. Pangatlo, blessed life, we receive the crown of life. Una, we endure in lahat ng trials. Number 2, we are approved by God. That's why we are blessed. And then, we receive the crown of life. Yung huling bahagi ng verse 12, sabi diyan, He will receive the crown of life which God has promised to those who loved Him. Crown, ang mo isipin yung crown ni Elizabeth. Yung mga monarchs ngayon. I-research niyo po ito sa Google. Noon, sa Olympics, panahon sa Greece noon, nakita niyo yung parang dahon, sinilalagay dito. Yun po yun. Yun yung nasa isip ni James na crown, hindi yung crown na iniisip natin ngayon. Kasi, yung po nilalagyan ng mga dahon na yon, na fresh na dahon, symbolic po kasi yon. Yung dahon na yon, it is the honor reserved for those who pay the price in hard times. So they can stand victorious in the end. Yung mga athletes, yung mga wrestler, yung mga nagmamarathon, ng mga panahon nila na talagang ibibigay yung buong buhay, no? Tawagan nila ibuwis buhay. Sila yung pinatatayo sa platform, pinapalakpakan at nilalagyan ng dahon, yung crown na yan. Yan ang pangako sa atin ng Bible. The Christian life is hard. At talaga namang minsan sobrang hirap. But the good news is, God intends for us to fight through victory. That's His policy. Victory at all costs. Gaano man kahaba at kahirap yung daan, gusto ng Panginoon, mapagtagumpayan natin yan. God intends for you to wear the victor's crown. He intends for you to stand on the victor's platform in heaven. Pag pagtiyagaan po natin yan, hanggang namatay tayo sa mundong ito or bumalik si Lord, no? Nakita niya tayong faithful, ito yung kanyang pangako. Naalala niyo yung kasagsagan ng lockdown, tapos bigla tayo nanalo ng gold sa Olympics? Di ba masaya sa pakiramdam? Parang nakita mo si Diaz na nasa platform, tapos for the first time sa history ng Pilipinas, sa Olympics, narinig natin yung ating pambansang awit. Di ba? Parang masaya. Kasi first time. So imagine this, mga kapatid. Yan ang inihahanda sa'yo ng Panginoon. And of course, it will not come without toil, struggle, and pain, maybe even loss. Yung ating famous na hymn, sabi niya, through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Gusto natin yung kanta na yan. Yung mga dangers, yung mga pagpapagal, yung mga snares. Because if life were easy, we would be tempted to think, hindi natin kailangan ng grace ng Panginoon. Kasi lahat meron.
kung ang langit ay laging blue, we wouldn't cry out to God in desperation. Hard times break us of our self-reliance. Tingnan mo, kung kailan ka tumatag sa buhay na to, nung panahon na maraming pagsubok. Ina-expose ng hard times yung ating weakness and show us our need for God. So what is this crown of life na tinutukoy ni James? Surely one part of it is the abundant life. Sabi ni Jesus, John 10 verse 10, no? Buhay na ganap at kasiya-siya. Pero naniniwala ko yung biggest part niyan comes when we finally get to heaven. Pag humarap tayo sa ating Panginoon, faithful tayo dito, at anong mangyayari, hindi tayo tumalikod, ibibigay sa atin ng Panginoon yung crown of life. Kaya kailangan natin ng faith for trying times, mga kapatid. Ito yung faith na kahit anong mangyari, this faith cannot be touched or destroyed by trying times. We need faith that rests on God alone. Faith that is simple and deep and profound. Gusto natin lahat ng blessed life. Ako, personally, gusto ko ito sa aking sarili, gusto ko ito sa aking pamilya. Gusto ko rin ito sa aking mga loved ones, extended families. Gusto ko rin itong mangyari sa inyo. Nawa ibuhos ito ng Panginoon sa bawat isang nakikinig ngayon. Ang sigurado dito, mahirap siya, pero available siya. Sabi ni James, available itong buhay na to. Pwede mong maranasan itong buhay na to. Yun nga ang pangako niya sa James chapter 1 verse 12. Walang maiiwan. Pero yun nga, kailangan mo siyang tiyagain. Kailangan hindi ka mag-back out dito sa calling na to. There is no easy road to the blessed life. Alam mo naman yan, pag nagnegosyo ka, di ba? Kailangan magtiis ka. Pag nagtrabaho ka, kailangan magpasipag ka para ma-promote ka. Ganun din sa buhay ng Kristiyano. Walang easy road, mga kapatid. Walang shortcut. It is bought with tears and paid with sorrow. Gusto mo magtagumpay? Magtiyaga ka. Magtiis. Sa buhay Kristiyano, ganun din. Following Jesus always leads to a cross. Alam mo naman yon. Hindi naman nagsinungaling si Jesus sa'yo. Sabi niya, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo araw-araw ang iyong cross. Therefore, if you want the blessing, you must set out on the Jesus road. Yung landas ni Jesus. Knowing there is a cross somewhere up ahead. And those who will follow Him will never be put to shame. Sila yung magtitiyaga, sila yung magtitiis, at magkakamit ng God's approval, and finally, they will receive the crown of life. Minsan lang, marami tayong mga ini-entertain sa mundong ito. Kaya hindi natin nararanasan yung blessed life. May isang lalaki na sobrang yaman, very fulfilled sa buhay niya, pero empty. Uwi siya ng bahay, lagi siyang malungkot, umiiyak siya. So, may nakapagsabi sa kanya, punta ka sa ganitong probinsya, mayroong retired pastor doon. Kausapin mo. Medyo may edad din yung pastor. So, sabi niya, Pastor, nandito po ako kasi nirecommend ako ni ganito. Gusto kita makausap. So, sabi ng pastor, ano ba ginagawa mo sa buhay mo? At anong meron ka? So, diniscuss niya, ito lahat ng kayamanan ko, lahat, ito. O anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa rin fulfilled? Punta ako sa ganito, punta ako sa ganyan, gumagawa ako ng ganito, gumagawa ng ganyan. So, sabi ng pastor, bukas na lang tayo mag-usap. Parang mabigat na usapan to. Tulog ka muna. So, tulog sila. Kinabukasan, nagising yung mayaman, nakita niyo yung pastor, nandun sa bakuran, may hinahanap. Sabi niya, Pastor, anong hinahanap po ninyo? Nahulog yung aking wedding ring. Laking disaster yon. Nahulog. So, sabi ng lalaki, sige, Pastor, tulungan kita. So, umaga, hanggang mga 2 oras na, hindi pa rin nila nakikita. Umiinit na. Sabi ng mayaman, teka lang, Pastor, saan yung ba nahulog? Para doon na lang tayo mag-focus. Sabi ng pastor, sa loob ng bahay. Doon sabi ng mayaman, bakit tayo dito naghahanap? Kung nasa loob ng bahay. O sabi ng pastor, alam mo na. O pwede ka nang umuwi. May sagot na yung tanong mo kung bakit hindi ka fulfilled. Kasi, ang hinahanap mo,
na fulfillment matatagpuan sa loob. Naghahanap ka sa labas. Uwi. Hanapin mo si Jesus sa loob. Minsan ganun tayo mga kapatid. Naghahanap tayo sa labas, yung alam na alam mo na makikita lang yung bagay na yun sa loob. Apart from Jesus, wala na akong kilalang biblical person na namuhay ng blessed life sa kabila ng napakaraming suffering than Paul. Tingnan natin yung buhay ni Paul. Ito yung kanyang resume. Sabi niya, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita ng walang kapantay na kapangyarihang ito ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Kabi-kabila ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nadudurog. Nalilito kami, ngunit hindi nanlulupaypay. Pinag-uusig, ngunit hindi kami pinapabayaan. Pinababagsak, ngunit hindi nawawasak. Dala-dala namin sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang mahayag din sa aming katawan ang buhay ni Jesus. Sapagkat kaming nabubuhay ay laging nabibingit sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang kanyang buhay ay mahayag sa pamamagitan ng aming katawang may kamatayan. Kaya't ang kumikilos sa amin ay kamatayan, ngunit sa inyo naman ay buhay. And yet Paul nagsasabing, rejoice in the Lord always. Be thankful. Pray continually. And somewhere, Galatians 6:17, sabi ni Paul, on my own body are scars that prove I belong to Christ. Yan yung mga taong dumaan sa matinding pagsubok. At anuman ang kanilang karanasan, sasabihin lang nila ang conclusion, because I belong to Christ. So kung yung pagyayamanin ka ng Panginoon, ibabalik ng Panginoon, anuman man nawala sa'yo because of pandemic, nawa, masabi mo, itong lahat ng ito ay manifestation that I belong to Christ. At kung dumadaan ka naman ngayon sa matinding pagsubok ng buhay, sabihin mo rin, because I belong to Christ. Kapatid, blessed life, in biblical sense, is our willingness to trust the Lord. Habang binubuhat mo yung sariling burdens, tapos tinutulungan mo pa rin yung iba. Diba sabi ni Paul, carry each other's burden. Ang maganda, you will make it to the end. Hindi dahil malakas ka at madiskarte, but because God is faithful. You will make it to the end. You will receive the crown of life. Sa ngayon, maybe for a while, you can unfasten your seatbelt and relax in the presence of Christ. One thing is for sure, you are blessed by God. God loves you so much. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin ang kabutihan ng Panginoon bilang tugon sa mensahe pong ito. God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy
sing, bow, bow, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Kukuha lang ako ng ilang sandali kasi hindi natin mapapalagpas tong araw na to without honoring our grandparents. So lahat po ng mga hindi grandparents, kahit mukhang grandparents, pag hindi pa kayo grandparents, upo po muna kayo. Ayan. So yung mga grandparents lang i-honor natin ngayon. Kasi the world celebrates the Grandparents' Day, mga lolo't lola. Okay. So, yung lahat po naman nakatayo, palakpakan nyo naman, mga kapatid. No? Alam nyo, hindi tayo nagiging ganito kung wala sila. Kung wala yung mga senior citizen na nagtiis, naghirap, no? Ewan ko kung anong mukha ng mundong ito. That's why we honor itong mga taong ito na binigay ng Panginoon sa atin. So lahat tayo may value dito sa church po na ito, kahit mga grandparents. Alright? So, yung mga nakaupo, ipag-pray natin sila. No? Taas natin yung ating mga kamay as a sign that we agree sa mga prayers na maririnig natin. And we bless these people. No? Napakalaking blessing na meron tayong mga lolo't lola sa mundo pong ito. Paalala na ganun ka tender si Lord sa atin. Alright, let's pray for them. Lord, we honor before you itong mga nakatayo, Panginoon. These are seasoned fighters, soldiers, farmers, Panginoon, na nagtiyaga, naghintay sa inyo, naniwala at nanampalataya, Panginoon, na ang inyong plano laging maganda. That's why we have this beautiful building, we have this beautiful place of worship. Yung mga apo, the younger generation are reaping, Lord, all the fruits of the labor of the old ones. So we honor them today, Father. Kahit yung mga nanonood ngayon, Panginoon, we honor them. We praise you for their lives. And our prayer, Lord, is for them to continue enjoying yung mahabang buhay, Panginoon. The blessed life, the meaningful life, the fruitful life, the faithful life. Life with strength, life with hope, life of generosity, a life who is willing to share ang kanilang mga years of experiences and insights to the younger ones. Life of faith, Panginoon. Na pag nakikita namin sila, we will be inspired by their faith at yung kanilang obedience, Panginoon. So we lift them up to you, Father. Ingatan niyo po sila, Panginoon, the desires of their hearts, Lord, according to your will. Aming panalangin na mangyayari, Panginoon. Bless their families, Lord, their relationships, kanilang tahanan, kanilang mga pinagkakakitaan. At nawa, Panginoon, mas matagal pa namin sa makakasama at makikita, Panginoon, na naglilingkod sa inyo sa simbahan pong ito. O kung saan man po sila dinadala, Panginoon. Muli, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga mahal namin sa buhay ng mga lolo't lola na nandito sa church po na ito. Lord, paramihin niyo pa po sila. Magdagdag pa kayo, Panginoon, na makatulad po nila to inspire the younger generation sa life of faith, Panginoon, na nakikita namin sa kanila. Lahat ng blessings, favor, Panginoon, na nauukol sa kanila, nawa, patuloy niyo pong ipagkakaloob. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo sa ating panguling panalangin. And Father, as we face the trials, maybe even temptations, hardships, o anumang mga bagay, Panginoon, sa darating na linggo, samahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng lakas. Higit sa lahat, Panginoon, tatag at tibay ng pananampalataya upang patuloy kaming sumunod sa inyo at maranasan ang blessed life na pinangako po ninyo sa inyong mga salita. My brothers and sisters in the Lord, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen.
Magandang tanghali mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Muli po, atin pong awitin, Lord, You Are Good. Come on. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. Come on and sing. Oh, 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 Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. Worship You. We worship You. Hallelujah, 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 we worship You for who You are. You are good. Yes, You are. Yes, You are. Yes, You are. Yes, good. Yeah. Come on. Yes, You are. Yes, You are. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Lord, You are good and Your mercy